Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Tansak sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Tansak. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 83 kabanata, ang talata po ay 8. Mga bansang ito'y iyong parusahan, tulad ng parusang ginawa sa Midian, sa Jabit Sisera, na lupig sa laban ng sa ilog Kison, buhay, winakasan. Mga bansang ito'y iyong parusahan, tulad ng parusang ginawa sa Midian. Mga bansang ito'y iyong parusahan, tulad ng parusang ginawa sa Midian. Sa Jabit Siserang nalupig sa laban nang sa ilog Kison buhay winakasan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinudulog sa iyo ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang luminis sa lahat ng aming mga inisip, sinabi at ginawa at ang aming panalangin walang kasalanan ng magtagumpay laban sa iyong mga lingkod. Lord, kami po'y nagpapakumbaba at sa pangalan ni Jesus aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Tansa sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Tansa nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Maging dahilan nito, Panginoon, upang ang tagumpay na nagmumula sa iyo at ang altar ng aming Panginoong Hesukristo ay maitatag sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu sa bayan ng Tansa. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 41 kabanata. Ang talata po ay 9 hanggang 13. Lumapit si Faraon. Lumapit sa Faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipinabilanggo nyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y parehong nanaginip. Isa pong binatang Ebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari pong lahat
ang kanyang sinabi. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Isa pong katotohanan na ang ating pananampalataya ay marapat na nakabase sa ating Panginoon. Hindi sa ating mga kakayahan, hindi sa ating mga kaalaman. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay nagbabalik sa atin dun sa pagkakataon na ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng punong panadero at ng tagatikim ng alak ng hari. At kapag atin pong binalikan ang istoryang ito, malulungkot tayo sapagkat matapos niyang bigyang linaw yung mga panaginip nila, siya ay nakalimutan. Hindi ko po alam kung gaano katagal yung naging pagkakaiba nung napalaya na ang tagapangalaga dun sa mga tinitikman ng hari na alak, bago na naginip ang paraon at nangailangan ng magpapaliwanag nito. Atin pong mauunawa na yung mga karanasan, yung mga alaala na nakalimutan, sadyang bumabalik sa panahong itinakda. Samantalang hindi po natin maaangkin o masasabi na ay kamalian ng tinulungan ni Jose. Bakit siya pinabayaan? Pero alam niyo po, sa katotohanan, mababatid natin na may itinakda ang Panginoon. May itinalaga ang Panginoon na panahon. Kaya alam niyo po, ako po ang lagi kong sinasabi sa mga humihingi ng katugunan dun sa gusto kaya ng Panginoon na gawin ko to? Gusto kaya ng Panginoon na ako'y mangibang bansa? Gusto kaya ng Panginoon na ako'y kung ano man yung kanilang mga itinatanong, ang akin po laging itinutugon, magpatuloy ka kung nasaan ka. Paano kung pinaalis na pala ako ng Panginoon dito? Paano kung pinaliliban na pala ako ng Panginoon dito? Hindi mo problema. Kasi ang Panginoon ang gagawa ng paraan upang ikaw ay lumakad sa landas na kanyang itinalaga. Alam niyo po, isang katotohanan, mga kapatid, maaring napakatagal, pero sa panahon ng Panginoon, magaganap ang kanyang ipinangako. Hindi natin kailangang mag-alala. Hindi natin kailangang matakot. Kailangan lamang nating pumanatag. Maaring maubos ang ating mga tinatanganan. Maaring mawalan tayo ng kakayanan. Pero alam niyo ba na habang tayo'y nagtitiwala sa Panginoon, kagalakan ng Diyos na ipagkaloob ang lahat nating pangangailangan. Ako po'y bumabalik doon sa alaala ko na ang inyo pong lingkod ay nagmisyon sa Thailand. At nung pagkakataon na aking naunawa na napakamahal palang magpaaral sa kolehiyo, alam niyo po,
magkano lang ang tinatanggap ko. At sabi ko, naku, hindi ko kayang magpaaral. At sinabi ko po sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, sa halaga na tinatanggap ko, wala akong kakayahan na makapagpaaral at makapagpatapos sa kolehiyo. Alam niyo po, maliwanag ang tugon ng Panginoon na aking narinig. Ang sabi niya, ako ang magpapaaral sa mga anak mo. At galing po sa panahon na yun, ako po'y pubanatag. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa kasalukuyan, yung aking panganay po graduate na. Is God. Ano? At totoo, hindi po sa aking kamay pinadaan ng Panginoon. Hindi ako nagkaroon ng maraming pera. Pero, naging scholar po yung aking anak sa ganitong paraan. Ako po pumanatag. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat may ganap akong kaunawaan, hindi sa pamamagitan ng sarili kong gawa. Hindi ako magtatagumpay sa pamamagitan ng aking kakayanan, kung hindi dahil sa kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, dito po tayo tinatawagan ng Panginoon. Saan? Ano yung tinataglay nating kakayanan? Ginaganap ba natin yung ating mga tungkulin dahil gusto lang natin? O dahil nauunawa natin na tayo lang ang makakagawa ng mga ginagawa natin? O baka kailangang ipaalala sa atin na ang lahat ay marapat nating gawin bilang pagsamba, pasasalamat at pagdakila sa ating Diyos na buhay. Kung tayo po ay magtataglay ng ganitong kaisipan, maniwala po kayo, yung sinabi ng Panginoon na ang aking kagalakan ay iyong kalakasan. 100% tatanggapin mo ang kapangyarihan ng kagalakan at kalakasan ng Panginoon. Alam niyo po, ako'y naniniwala, ibinabahagi ng Panginoon yung kagalakan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat hindi lang naman papayag ang Panginoon na malakas ka. Baliwala ang lakas na iyong tinataglay kung wala kang kapayapaan. Kung wala kang kagalakan. And this is what God is sharing with us. He is allowing us to also experience the joy that He is having for seeing that we are serving Him with all of our heart. Kaya mga kapatid, ano bang pinagkakaabalahan mo? Gawin mo para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Sa ganitong paraan, you will experience His love. You will experience His joy. You will experience His strength. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa bawat pagkakataon na iyong ipinagkakaloob upang aming maliwanagan ang iyong salita,
Maraming salamat sapagkat patuloy ka pong nangungusap sa pamamagitan ng iyong katotohanan. At sa pagkakataong ito, amang Diyos, kami minsan pang napagkalooban ng karapatan na tanggapin ng iyong pangako ayon sa iyong salita. Ang iyong kagalakan ay aming kalakasan. Maraming salamat na napapawi ang aming takot, pangamba, pag-aalala, at napapalitan ng kagalakan, kapayapaan, at pananampalataya na nagmumula sa iyo. Sa tuwing ang aming mga naisin ay matutuon sa paglakad at pagganap ng iyong kalooban. Ama, pawiin mo po ang lahat ng kaisipan na hindi naaayon sa katotohanan. Ang aming panalangin, amang Diyos, ikaw po ang magkaloob sa amin ng kasiguraduhan na aming gaganapin ang iyong katotohanan. Pawiin mo po ang pag-aalala. Pawiin mo po ang pangamba. At kami nananalig, tinanggap na namin ang iyong pangako. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Tansa sa probinsya ng Cavite, ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Tansa. Ipahintulot mo, amang Diyos, na mapawi ang hindi pagkakaunawaan, bagos magkaroon ang bawat isa ng puso ng pagpapakumbaba. Maging dahilan nito upang magkaroon ng pagkakaisa na siyang magiging ugat ng pagtatatag ng altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Tansa. Ipahintulot mo, amang Diyos, na mapangyari ang iyong dakilang kalooban upang tunay maganap ang iyong kapangyarihan. Lord, amin ding idinudulog sa iyo na dumaloy ang kapangyarihan ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng bawat bayang ito at sila'y kalooban mo ng kaunlaran na hayaan mong maranasan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na lumakad kami sa iyong katwiran at matupad namin ang iyong tawag, that we will be a launching pad of the gospel, a missionary sending country, and the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa lahat ng mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, gabayan, ingatan, ipagtanggol. Gayun din po ang mga OFWs. Kalooban mo sila ng kakayahan na maipahayag ang iyong salita, katulad ng iyong tawag sa kanila as overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y sumaksi sa mga bansa na iyong pinaghatiran sa kanila. Habang amin ding idinadalangin sa iyo yung mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan para matupad nila ang iyong dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At ang aming panalangin ng lahat ng kasinungalingan ng kaaway ay mailantad at mahusgahan ayon sa iyong katwiran. Lord, idinudulog din namin sa iyo ang mga bansa ng Vietnam, Cambodia,
Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kumilos ka po ng may kapangyarihan sa mga bayang ito. Maranasan ng dakilang pagsama mo. Gayun din sa Hong Kong, Macau at Taiwan. As we declare the fire of revival sa Japan, China, Brazil, Russia, South Korea, North Korea. Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos sa Amerika. We declare the fire of revival. Cause this country to once again realize their call coming from you. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.